So, good morning. So, for today, ang tutorial natin is about the coin acceptor. Ito ginagamit para sa mga mostly sa mga vending machines. Kung ang prototype nyo is about vending machines, so isa to sa mga components na need nyo. Coin acceptor. So, ang coin acceptor na ito ay natanggap na ng hanggang 20 pesos na coin. Yan. Piso, 5 piso, 10 pesos, saka 20 pesos. So, ang kailangan natin sa project na ito is yung ating coin slot or coin acceptor. Ito ay universal coin slot. So, ito ay programmable. Depende kung anong coins lang ang gusto niyo matanggap niya. And then, we have the Arduino Uno. And meron tayong 16 by 2 na LCD para ma-display natin ang kung ilan na ang credits natin. So, kailangan din natin ng power supply. So, in my case, ito ay yung aking variable na power supply. Pwede naman kayong gumamit ng mga yung mga 12 volts 2 amps na mga adapter. Basta ang kailangan natin ay yung 12 volts na 1 amp to 2 amps. Kasi ang required na power ng ating coin slot ay yung 12 volts. So, itong aking coin slot ngayon naka-fix ngayon gamit ang aking third hand. So, kung makikita niyo sa mga video kong huli, napaka-useful ng third hand na ito kasi hindi ko na kailangan hawakan yung coin slot kapag ako ay naghuhulog ng coins. So, testingin muna natin na madali ang ating system. 20 pesos tayo. Okay, 20 piso. 5 piso. Saka 10 pesos. Okay, so tama ang ating count ng credits na inulog natin doon sa ating coin slot. So, tingnan natin yung ating diagram kung paano i-connect ang circuit na ito, itong project na ito. So, makikita nyo dito ang ating diagram. So, meron tayong LCD, Arduino Uno, yung ating coin slot, at saka 12 volts na power supply. Dun sa coin slot natin, makikita nyo, meron siyang pins na nakalagay, 12 volts, coin, ground, at saka counter. So, ang gagamitin nating mga pins dyan, itong tatlo lang, 12 volts, coin, at saka yung ground. Ito yung power supply natin, and then yung ating LCD may 4 na pin yan. So yung ground, ko-connect natin sa ground, then yung VCC sa 5 volts ng ating Arduino Uno, ang SDA sa pin A4 and SCL sa pin A5. So matutuntun nyo naman siya dahil iba-iba yung color ng ating mga lines dito. So, hindi na dapat malito. So, yung ibang tutorial dito sa coin slot na gamit pa sila ng isang pull-up resistor
Pero dito sa tutorial natin ngayon, hindi na tayo gagamit nung pull-up resistor na ganun. So, ang gagawin natin, via program natin, ipo-pull up yung signal ng ating coin slot. So, ang ating signal ng coin slot natin ay nakakonect sa pin 2 dahil gagamit tayo ng interrupt function sa ating Arduino. So, para naman sa ating code, meron akong code dito na para sa ating coin acceptor. So, kung makikita nyo, medyo maiksi lang naman yung ating code since ang tutorial na ito is about the accepting credits galing sa ating coin slot. So, marami siyang pwedeng application, depende kung ano ang inyong mga project. So, marami kasi tayong pwedeng event. So, ang heart naman ng vending machine is yung natanggap ng ating mga coins or bills. So, for the code, meron tayong mga libraries na included, yung ating liquid crystal na display, I2C. And then, kung makikita natin sa setup, meron tayong itong serial.begin para lang makapag-troubleshoot ako dito sa program. So, pinaka-importante dito itong attach interrupt. So, itong interrupt kasi, once na merong changes dun sa pin 2 natin, madedetect niya yung change na yun, then pupunta siya sa function na ito. So, coin count plus plus. So, ibig sabihin, for every pulse, plus 1 ng plus 1. So, yung ating resistor na pull up, dito na natin nilagay sa ating program. So, yung ating pin 2, isinet natin na as input pull up. So, dito na yung pinupull up niya yung ating pin na coin slot. So, by program tayo. So, then, ito naman for the LCD, parang pagkabukas niya, itong lalabas, coin counter by LX Hub. Then, kapag nasa loop na tayo, makikita nyo yun na yung insert coins, yung credits natin, then magdi-display ng coin count. So, ito lang program. So, before natin i-connect yung ating mga wires at i-power up yung ating system, meron lang tayong konting gagalawin sa ating coin slot. So, patayin muna natin itong ating power supply. So, kaya natin pinatay muna yung power supply kasi kapag may ginalaw tayo, baka magkalapat itong dalawa na positive at negative. Although meron siyang protection, ay hindi ko naman sinasuggest na maglapat itong dalawa kasi baka may masira sa ating mga components. So, ang gagawin lang natin dito sa likod ng ating coin slot, makikita nyo meron tayong dalawang switch. So, nakalagay dito NO at saka NC. So, ilalagay natin lagi sa NO at saka itong sa babang slide switch, meron tayong fast, medium, saka slow. So, ito yung pulse ng kung gaano kabilis ang pulse ang pagsasend ng pulse dun sa ating Arduino Uno. So, nakaset ako sa fast para
kahit sunod-sunod ang hulog ko ng coins, hindi matagal ang pagdi-display ng credit dun sa ating display. So yun na muna for today. I hope na magamit nyo to sa inyong mga projects. And if nagustuhan nyo itong ating short video tutorial, then please like and subscribe to our channel for more updates and tutorial in the future. So that's it for now. Okay, bye.